Kumusta mga kasaliksik? Maraming mga batas at lihim sa North Korea ang hindi pa nalalaman ng karamihan. Kaya mula sa parusang pamilya law hanggang sa lihim na droga ay pag-uusapan natin ang 10 nakakakilabot na batas at patakaran sa North Korea. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10, parusang pamilya law. Isang batas na nakakapanginig ang ipinatutupad sa North Korea, ang tinatawag na 3-generation punishment. Dito, hindi lang ang mismong taong nagkasala ang pinaparusahan, kundi pati ang kanyang magulang, anak, at maging ang magiging apo niya. Isipin mo, isang pagkakamali lang ng isang tao ay maaaring magtulak sa buong pamilya na mabuhay at mamatay sa likod ng mga barbed wire, kahit wala silang kinalaman. Para bang ang kasalanan ay nagiging mana, isang sumpang ipinapasa mula dugo hanggang dugo. Mas nakakatindig balahibo pa dahil kahit ang mga batang ipinanganak sa loob ng mga piitan ay walang kalayaan, habang buhay na nakakulong dahil lamang sa apelyidong kanilang dala. Ang layunin ng batas na ito ay burahin ang buong linya ng mga itinuturing na traidor. Kung noon ay pagkatapos ng World War II ito sinimulan, hanggang ngayon ay nananatili itong buhay at umiiral. Sa bansang ito, hindi mo kailangan gumawa ng kasalanan para maparusahan, dahil ang dugo mo pa lang ay sapat na para ka mabitbit sa walang hanggang pasakit. Number 9, bawal na tatak. Sa ibang bansa, normal lang na makakita ng Coca-Cola, McDonald's o Adidas. Pero sa North Korea, ang mga ito ay itinuturing na mga kaaway ng Estado. Ang mga tatak mula sa Amerika at iba pang kanluraning bansa ay mahigpit na ipinagbabawal dahil sinasabing kumakatawan daw ito sa kapitalismo. Sa pang-araw-araw, hindi makikita ng ordinaryong mamamayan ang mga brand na ito at ang tanging mga pagkaing nasa kanilang mesa ay kimchi at patatas. Ngunit sa kabilang banda, ang mga nasa kapangyarihan ay hayagang nagtatampisaw sa mga luho ng Rolex, Dior at Chanel. Isang napakalaking kamalintunaan habang pinipilit ng gobyerno na ipakita sa mga tao na masama ang mga Western brands. Mismong mga pinuno naman nila ang nakikinabang sa mga ito. Sa mga department store sa Pyongyang, malayang nakakapamili ng mga mamahaling imported ang mga elite. Samantalang ang nakararami ay nakakulong sa kahirapan. Kaya't hindi lang simpleng pagbabawal ang batas na ito, kundi malinaw na simbolo ng pagkakahati ng lipunan. Sa North Korea, ang tatak na dala mo ay hindi lang tungkol sa moda. Ito'y tungkol sa kapangyarihan at pribilehiyo. Number 8, trabahong walang pili. Habang ang mga kabataan sa iba't ibang bansa ay nangangarap kung anong propesyon ang tatahakin nila, sa North Korea ay kabaligtaran ang realidad. Dito, mula pa lang sa pagtatapos ng high school, ang gobyerno na ang nagtatakda kung anong trabaho ang ipapasan mo habang buhay. Hindi mahalaga kung gusto mong maging guro, doktor o musikero. Kapag sinabi ng Estado na ikaw ay magiging magsasaka, wala kang pagpipilian kundi sundin. Minsan, buong batch ng mga kabataan ay sabay-sabay na ipinapadala sa malalayong lugar upang magtanim ng patatas. Nakatali ang kanilang kapalaran sa lupa na hindi nila pinili. Mas nakaalungkot, hindi lang ito tungkol sa trabaho, kundi tungkol sa kinabukasan ng buong pamilya. Dahil kapag ikaw ay itinakdang magsaka, malaki ang posibilidad na maging ganoon din ang magiging anak mo, paulit-ulit na umiikot sa parehong kapalaran. Ang pangarap, talento at ambisyon ay nawawala, parang kanbilang pinatay bago pa mang sindihan. Sa bansang ito, ang propesyon ay hindi isang pangarap, isa itong sentensiya. Number 7, Peking Bayan. Sa mismong hangganan ng Korean Demilitarized Zone, may isang baryo na animoy perpekto at kumikislap sa araw, ang Kijongdong o tinatawag na Peace Village.
Sa unang tingin, mukha itong maayos at masagana, puno ng makukulay na bahay at malinis na kalsada. Ngunit kapag tiningnan ng malapitan, makikita mong lahat ay ilusyon lamang. Ang mga gusali ay walang laman, ang mga bintana ay pintura lang, at ang mga taong nakikita ay dinadala roon para magwalis o magtanim. Pagkatapos ay biglang nawawala. Ginawa ang baryong ito hindi para tirhan kundi para ipakita sa mga taga South Korea at mga banyagang nakamasid na maganda at maunlad daw ang buhay sa North Korea. Ngunit sa likod ng makintab na pintura ay walang tunay na pamayanan, kundi isang entabladong itinayo para lamang sa propaganda. Sa kabilang dako, sa mga probinsya, inagamit na pataba ang human waste o tinatawag na night soil dahil sa matinding kakulangan ng fertilizer. Sa ganitong paraan, ipinapakita kung paanong kahit ang lupa at bayan sa North Korea ay hindi ligtas sa ilusyon at desperasyon. Number 6. Bawal ang ngiti. Isang kakaibang batas ang nagpapatigil sa kasiyahan ng buong bansa tuwing ika-8 ng Yulay. Sa araw na iyon, ipinagdiriwang ang kamatayan ng kanilang dating pinuno na si Kim Il-sung. Ngunit hindi ito isang normal na anibersaryo. Sa halip na pag-alala na may kasamang awit o dasal, ipinipilit sa lahat ng mamamayan ang tahimik na pagluluksa. Bawal tumawa, bawal ngumiti, at bawal kahit ang simpleng pag-inom o pagsayaw. Kahit pa mismong kaharawan mo ang natapat sa petsang iyon. Sa loob ng 24 hours, ang kasiyahan ay nagiging krimen na may kaparusahan. Ang mas matindi pa, nang pumanaw naman si Kim Jong-il, pinalawig pa ang panahon ng pagluluksa. Hindi lang isang araw kundi 11 consecutive days. Isipin mo, ang buong bansa ay pinipilit sumunod sa kalungkutan kahit wala sa puso nila. Sa North Korea, kahit ang pinakasimpleng ngiti ay maaaring ituring na paglabag at dahilan para ipadala pa sa labor camp. Ang damdamin ng tao ay pinapalitan ng takot at ang kalungkutan ay nagiging batas na dapat sundin ng lahat. Number 5. Basketball rules. Sa bansang ito, kahit ang larong basketball ay hindi nakaligtas sa kakaibang mga patakaran. Ang karaniwang 3-point shot, kapag dumaan ng malinis na hindi tumama sa ring, nagiging 4 points. Ang slam dunk na normal na 2 points, nagiging 3 points. At kung ikaw ay nagmintis ng free throw, hindi lang basta sayang. Binabawasan pa ang 1 puntos ng iyong koponan. Sa huling 3 seconds ng laro, ang bawat tira ay biglang nagkakahalaga ng 8 points. Parang laro ng swerte kaysa tunay na sports. Nakakagulat isipin na mismong si Kim Jong-il ang nag-imbento ng mga patakarang ito dahil sa pagkahumaling niya sa Chicago Bulls noong 1990s. Ngunit sa halip na gawing mas masaya ang laro, ang basketball sa North Korea ay naging simbolo ng kapritso ng isang lider. Ang sport na dapat ay patas na kompetisyon ay nagiging sandata ng propaganda at pagpapakita ng kakaibang kapangyarihan. Sa ganitong kalakaran, kahit ang simpleng laro ay nagiging salamin ng kontrol ng isang diktador. Number 4. Bawan ang biro. Sa North Korea, ang biro ay hindi nakakatuwa. Ito'y maaaring maging hatol sa buhay o kamatayan. Kahit ang pinakasimpleng tawa tungkol sa ruling Kim family ay maituturing na direktang pag-atake. Hindi kailangan ng malaking kilos protesta dahil kahit ang maling oras ng pagtawa o kulang sa pagpapakita ng respeto ay sapat na para akusahan ka ng krimen. Ang nakakatakot pa, bawat bahay ay kailangang mayroon portrait ng kanilang mga lider. At ito'y kailangang malinis araw-araw gamit ang espesyal na pamunas na ibinibigay ng Estado. Kapag napatunayang madumi o hindi maayos ang pag-alaga, maaari ka ng ireklamo. Maging ang badge na isinusuot ng bawat mamamayan na may mukha ng kanilang mga pinuno ay kailangang makintab at laging nakikita. Kapag ito'y nadumihan o nawala, automatikong nagiging hinala laban sa iyo.
Ang nakakatakot dito, hindi mahalaga kung aksidente o hindi, walang puwang ang paliwanag. Sa bansang ito, ang nakasanayan nating kalayaan sa pagpapatawa at simpleng biro ay isang delikadong kasangkapan na maaaring magtapos sa piitan o kamatayan. Ang katotohanan, sa North Korea, ang katahimikan ang pinakamabuting depensa kaysa isang maling tawa. Number 3. Peking demokrasya. Kung sa ibang bansa ay ipinagmamalaki ang halalan bilang simbolo ng kalayaan, sa North Korea ito'y isang palabas na kontrolado mula simula hanggang wakas. Tuwing eleksyon, isa lamang ang pangalan na makikita sa balota, isang kandidatong pinili na ng estado. Ang mga mamamayan ay tinuturuan na bumoto ng oo, at dahil may mga opisyal ng gobyerno na nakabantay, walang sino man ang makakapagsabi ng hindi. Kaya't hindi nakapagtataka kung bakit laging mahigit 99% ang turnout at laging panalo ang napiling kandidato. Ang mas nakakaalarma, mayroon pang 2 ibang partido sa papel. Ngunit lahat ng ito ay mga puppet lamang ng Workers' Party. Wala silang sariling boses at lahat ng kanilang aksyon ay nakasunod lamang sa iisang layunin, ang panatilihin ang kapangyarihan ng ruling Kim family. Para bang isang teatro na ginaganap para ipakita sa mundo na may demokrasya, ngunit sa likod ng tabing, ito'y isang diktadura na walang puwang para sa tunay na oposisyon. Sa bansang ito, ang halalan ay hindi isang karapatan, kundi isang ilusyon. Number 2. Bawal ang pangalan. Sa maraming bansa, normal lang na magkakapareho ang pangalan ng mga tao. Pero sa North Korea, isa itong kasalanan kapag kapangalan mo ang kanilang lider. Noong 2011, nang umupo si Kim Jong-un, agad na ipinag-utos na lahat ng mamamayan na may parehong pangalan ay kailangang magpalit. Hindi lang basta palayaw or nickname, kundi mismong legal na pangalan sa lahat ng dokumento. Mula birth certificate hanggang ID, kailangang burahin at palitan. At hindi lang siya. Kahit ang pangalan ng kanyang anak na babae, si Kim Ju-e, ay bawal na rin gamitin ng kahit sino. Isipin mong bata pa lang siya, pero ang pangalan niya ay itinuring ng sagrado, parang reserbado para sa trono. Unti-unti, binubura ng gobyerno ang pagkakakilanlan ng libo-libong mamamayan para lang mapanatiling kakaiba at makapangyarihan ang kanilang dinastiya. Sa bansang ito, kahit pangalan mo ay hindi mo lubos na pagmamay-ari. Number 1. Lihim na droga. Habang lantaran ang mahigpit na pagbabawal ng North Korea sa droga, sa likod naman nito ay isang napakalaking sindikato na mismong pinatatakbo ng estado. Sa mga liblib na kabundukan, nakatago ang mga laboratorio na gumagawa ng methamphetamine o mas kilala bilang crystal meth. Tinatayang umaabot sa $1 billion kada taon ang kinikita mula rito. Pera na ginagamit ng rehimen para manatiling nakatayo sa gitna ng krisis at gutom. Ang nakakagulat, maging ang mga diplomatang bansa ay ginagamit na courier. Sinasamantala ang kanilang immunity para makalusot ang kontrabando sa ibang bansa. Nahuhuli ang mga shipment sa China at iba pang karatig bansa na nagpapatunay kung gaano kalawak ang kanilang operasyon. Sa mata ng mundo, ipinapakita ng gobyerno ang imahe ng mahigpit na disiplina at moralidad. Pero sa likod ng kurtina, isang madilim na kalakalan ang siyang bumubuhay sa rehimen. Sa North Korea, kahit ang ipinagbabawal ay nagiging sandata ng kanilang kapangyarihan.